duty today. You don't have duty after some time, na? What? After this, you don't have any duty anymore. No, I'll be having duty again on I think Tuesday. Tuesday. Malikab ko naman ang sasakyan namin. Ang dami nagtatanong kung bakit hindi kami nagpapa-car wash. Sasagutin ko yan mamaya sa inyo. So, isa na rin. आकाई जाके उतार जवळ my gear che. हा व्हिडिओ उतारलायस जुवातोने है ना. So, pupunta sila sa isang very big marriage function, marriage celebration. So, lahat kami invited. Lahat ng tao sa buong society. Let's do Miriam Dylan. Mm. Tara na tayo. Good morning, guys. Good morning. Doc Milan is going already and I just woke up. You Yeah. are woke up and I am already going to hospital. Milan have duty today. You don't have duty after some time, na? What? After this, you don't have any duty anymore. No, I'll be having duty again on I think Tuesday. Tuesday again. Today is Sunday. Sunday, so Sunday ano, duty. casual day only. Yeah. Casual Emergency clothes. duty. I Emergency. feel like I'm still sleepy, guys. Very early, 8 o'clock. We are used to waking up 9 o'clock now. But Milan have to get ready 8 o'clock. And leave. Chalo. Sobrang. Sobrang mainit. Bye. Maliligo na ako. Ihatid ko lang to sa may sa may garahe. Time to leave. Yes na si Kuya Milan. Chalo. Meron na siyang pasyente. Malikabok na naman ang sasakyan namin. Ang dami nagtatanong kung bakit hindi kami nagpapa-car wash. Sasagutin ko yan mamaya sa inyo. So, isa na rin. आकाई जाके प्राइवेट આકાઈ જાશે 15 નંબર આ તો પેલી તાઇવાન છે. અચ્છા તાઇવાન Oh, mami, kay jawanu pa chabay. Kelo saras tayar kar didu. लग्न बी लो. तारे Oy, video utar jaway, my gear che. हा व्हिडिओ उतारलायस जुवातोने है ना. So, pupunta sila sa isang very big marriage function, marriage celebration. Kay che, karatan eh. कराड Chalon tao, Jody medime. Isam na rin. हे सोमवार आहे. Malis na sina mommy, guys, and naiwanan na naman ako dito sa bahay. Pumasok sa hospital si Milan, pero uuwi daw siya saglit dito sa bahay para magkape. And ang dami kong namimiss dahil sa pregnancy. Yung pupuntahan nilang
ano ngayon, pupuntahan nilang kasalan ngayon is bonggang-bongga. Means, no exaggeration, gagastos daw sila ng 10 milyon kasi gumawa sila ng dome na may AC. So, sabi ko kay mami, kumuha siya ng mga clips or mag-video siya para ipakita ko sa inyo. Tapos yung mismong damit lang nung kakasal, gumastos daw sila ng 200,000 piso. Mga nasa 250 sa atin, sa rupees. So, yung buong society, lahat inimbitahan nila. Saketa means lahat ng tao ng pamilya. For example, kami sa bahay, isang pamilya kami. So, 5 kami. Kung nandito si Jano, 6. So, lahat kami invited. Lahat ng tao sa buong society. And yung mga magsiserve lang ng pagkain, nasa 600 na katao na daw. So, excited akong makita talaga. Pero hindi ako pwedeng pumunta doon. Kasi nga, dahil nga sa sitwasyon ko. Pero if hindi ako buntes and hindi ganito yung sitwasyon ko, pupunta ako doon guys para makita ko kasi siya lang yung dito sa society namin na naghanda ng bonggang-bongga talaga. So, tingnan natin kung makakuha sila ng clips. May ipakita ko man lang sa inyo. Pero kung wala. Pare-pareho tayong nga dito sa bahay. Hindi natin makikita. And meron daw iba't ibang mga stalls ng mga street foods nakalagay doon. Bawat area, merong iba't ibang mga pagkain, iba't ibang item. So, ito yung wedding of the year. So, ayan. I'll update you later. Hintayin ko lang si Milan. Magluluto ako ng chai for him. Let's do Merian Island. Mm. Tara na tayo. No job, pasyente. Ano? Berries, you just went out. Pero walang pesan na. Walang patient ngayon. Ah. Alay, gagawa na ako ng chai, guys. You go and sit here. It's cold here. No, I will sit with you. Aww. Let's go and cook together na lang. Very sweet naman. Cut everything, pang final. Pagkarating nila dun sa function area, guys, nakita nila na ginawa nga ito sa isang farm. And alam nyo ba, yung function area na ito, gumawa pa sila ng specific road na sementado para makapunta ng maayos yung mga tao. Ito yung entrance area nila and bubungad agad sa'yo yung litrato ng bawat pamilya. So, nandyan yung mother and father ng bride. Pagkatapos, nandyan yung bride, tsaka groom, at yung mga kamag-anak nila. Kahapon daw guys, yun yung celebration ng pamilya ng lalaki. And this time, ito naman yung celebration na hinanda ng pamilya ng babae. Actually, pwede ka namang mamili na isahang celebration na lang. Pero dahil nga gusto nila ng malakihang celebration, separate talaga yung pag-ookasyon nila. Napapansin nyo nga guys ay sobrang daming tao talaga and halos lahat ng mga tao na kabilang sa society namin ay pumunta talaga dito para makita nga yung celebration na ito. Dito nga sa setup na ito ay nakaupo yung mga kababaihan sa lapag tapos yung mga lalaki ay nakaupo sa upuan. Ang kumakanta ay mga live singers. Dahil nga sa society na kinabibilangan namin ay bawal nga yung banda at malalakas na music, kaya naman nag-improvise na lang sila. Usually guys, yung ganitong mga kasalan ay ginaganap talaga tuwing gabi. Especially dito sa India guys ay sobrang init talaga. Kaya naman dapat yung area ay well ventilated. Kaya kung mapapansin nyo ay napakarami talaga mga electric fan. Hindi nga
nga daw masyado nakapag-video yung biyenan ko dahil medyo nahihiya nga daw siya. Sobrang dami daw talagang tao and halos lahat nga ay kakilala niya. Yung nakikita nyo ngayon sa malaking screen guys, yan yung mga regalo ng mga kamag-anak para sa ikakasal na galing sa side ng babae. Nabigla nga din ako nang sinabi ng biyenan kong lalaki na niragaluhan nga daw ng tatay ng babae ng isang napakalaking bungalow o napakalaking bahay yung anak niya. Pagkatapos, meron din siyang regalong kotse, 1 kilo ng ginto, at napakarami pang iba. To be honest guys, nung nakita ko itong video, hindi ko na-expect na ganito nga yung magiging program. Akala ko yung nakikita ko sa mga videos online kung saan ay may mga naglalakihang mga chandelier at napakarami pang iba. Pero nga dahil nakatira kami sa village, ay ganito nga daw yung pinakamaganda at pinakamagarbong selebrasyon. Sobrang mahal nga din nung gown na sinusuot ng anak niya. Nagkakahalaga nga daw ito ng 250,000 rupees o nasa mga 200,000 pesos sa atin. Pero hindi ako dun na-shock guys. Mas na-shock ako dun sa binayad nila sa makeup. Para daw sa 4 na katao nagkakahalaga din ng 250k rupees. Sobrang mahal guys. Kaya naman napaisip ako kung ano nga ba yung naging itsura ng bride. Dahil sobrang mahal ng singil sa kanya. Actually guys, next time pag-usapan natin yan kung bakit sobrang mamahal ng mga singil nila. Lalong-lalo na sa makeup. Ibang topic na lang and ibang video. Nakapagmahal nga daw sa selebrasyon na ito ay yung dami ng tao na inimbitahan nila. Sobrang dami daw kasi nilang mga pagkain na niluto. Pagkatapos ay pinagawa pa nila yung daan papunta dito sa farm na ito. Kung napapansin nyo kasi guys, ay gumawa lang sila ng isang dome. And dapat AC talaga yan. Pero nga dahil farm siya, walang sapat na electricity. Nakapag-video nga din ng kaunti yung father-in-law ko. And pinakita niya nga sa akin kung gaano kadami yung mga pumunta dito para kumain. At dahil nga naiwanan kami sa bahay ni Milan, umalis na nga lang kami para bumili ng pagkain. And dito nga sa nadadaanan namin, meron nga din kinakasal. Means what? The husband, soon to be husband and his sister. Yes nga! The groom. And then the sister is sitting next to him. And then merong karwahe, guys, sa may kabayo. Tapos nakasakay siya dyan, yan yung groom. And then there's parade. Sa lang sa ganito guys, nasa stuck sila sa traffic. Milan Dalagan will take place around midnight, no? Yeah. That's why they're doing parade the whole city. Yung ganito nga ang pakulo guys, yung sayawan at kantahan, pagpaparada, bawal sa society namin. Kaya naman napapansin ko lang ito sa ibang mga society and ibang mga caste. Sabi sa akin ni Milan na inabolish nga daw itong kultura na ito para nga daw hindi na masyadong magastos pagdating sa pagpapakasal at para nga maging fair sa lahat. Look, girls are dancing, Milan. Kung gusto mo nga gawin yung tradisyon na ito, kailangan mo nga magpaalam muna sa society. Pero malamang sa malamang ay hindi ka nga papayagan. At kapag ginawa mo nga ito nang walang permission, merong possibility na magbabayad ka ng multa sa halagang 51,000 o kaya naman ay tatanggalin ka sa society na kinabibilangan. Hi guys, so nakauwi na kami dito sa bahay and kakatapos lang namin kumain ni Milan. Nagpunta lang kami dun sa park kasi nga hindi pa rin nakakauwi yung mga binan ko galing dun sa kasalan. So ang sabi namin ni Milan na kumain na lang kami sa labas and mag-order na lang. So ayun, napansin ko na ang dami naming nakita ng mga kinakasal. Siguro dun sa Rajpipla, nasa dalawang bride and groom yung kinasal. Tapos, isa pa yon sa pinuntahan ni Mommy. So, 3 yung kinakasal kasi maganda daw yung araw ngayon. And parang holy day yata ngayon or something. Parang merong magandang lining, astrology and stuff like that. Kaya, pinipili ng mga tao na magpakasal sa specific na date.
And sobrang bongga ng kasalan, guys. Sobrang ganda daw. Ewan ko lang kung base sa mga sa expectation ko, kasi yung alam ko na bonggang kasalan is yung sa Pilipinas. Sayang lang hindi ako nakapunta ngayon kasi yun yung pinakamagandang kasalan daw sa society namin, which is dito sa village area ha, guys. Hindi ko alam kung paano yung kasalan sa mga sa mga city, kasi feeling ko sa city yung mga may malalaking chandelier, malalaking function area. Dito kasi sa village namin, guys, party kami ng isang society. So i-expect nyo na yung mga tao dito talagang napakadaming dapat i-invite and walang malaking function area. So yung tao na yon, kumuha siya ng isang farm niya para dun sila kinat daw niya yung mga bananas niya. Tapos dun siya gumawa ng dome. Tapos dun niya hineld yung function. So sobrang dami. Tapos gumawa pa siya ng cemented na road para hindi daw mahirapan yung mga tao na pumunta dun sa mismong function area. 'Di ba bongga? And ang dami niyang binigay na regalo sa anak niya. So ayun, I hope nakita niyo kung paano mag-celebrate ng bonggang kasalan yung mga tao dito sa village namin, sa society namin. Kung i-compare nyo sa iba, hindi ko alam kasi baka nakatira sila sa city, iba yung sitwasyon nila, iba yung sitwasyon namin dito. Pero pinakita ko lang po sa inyo kung ano ba yung considered na bonggang kasalan dito sa lugar namin. So ayun, I hope may natutunan kayo and I'll see you all tomorrow. Bye bye.